Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man. Okay, dito po tayo sa sunod. Preaching to a postmodern audience. So, kapag ito po ay narinig natin, ay matutunghayan po natin dito yung mundong ginagalawan natin ngayon dahil medyo moderno na siya. Papaano tayo nakakasabay, papaano tayo nakakapag-aral sa mundo ito na moderno. So napakahalaga yung wisdom. Napakahalaga yan. Dapat makasabay tayo na maiparating. Di ba makikita natin sa bansa ngayon po, moderno na, halos lahat yata po ng tao ay may gadget, may cellphone siguro, kahit po magbubuti ngayon, ano na rin, high-tech na. Opo, naka-cellphone na rin yung mga yan dahil chat na lang, nag-text na lang, nagpo-call na lang, ate, meron ka bang okay dyan. So, maraming na nagbago sa ating kapanahunan ngayon. So, mahalaga yung wisdom na meron tayo na galing sa Panginoon. Mahalaga yung pinaka strategy, kagaya ng ginawa ni Pope, yung ating commitment na maiparating ang salita po ng ating Panginoon sa kanila nang merong humility, merong tinatawag na kababaan. At dahil ang culture natin ngayon ay pabago-bago. Kumbaga yung nagbabago ng level, talagang siya, tumataas na, nagiging high-tech na ang ating kapaligiran. So dito, maraming challenges na ating kinakaharap bilang isang mga mangangaral. Lalo na dito sa parte po ng syudad, no? Talagang medyo matcha-challenge po tayo dyan. So, napakahalaga na paano natin maibahagi o ma-explore natin yung ating pangangaral na natutunan yung challenges and strategy sa ating pangangaral sa society natin. Masasabihin po natin na medyo na siya, high-tech na. Kailangan makasabay na parating sa kanila yung sinasabi po ng banal na kasulatan para sa kanila. Okay. Number one sa dyan, perceiving shifting cultural tone and belief. So, mahalaga yung personal experience, no? Na kailangan doon sa bawat challenges na kinakaharap natin ay maibahagi natin yung salita ng Panginoon, yung biblical foundation na i-proclaim natin o makita nila yung tunay na truth. Kasi ngayon, marami pong lumalabas na mga, sabihin natin, teaching o katuruan. So, kailangan sa panahon ngayon ay nadudoon yung ating foundation talaga natin ay ang salita ng ating Panginoon. Kasi lalo na ngayon ng kabataan, yung po ba, napaka-moderno na ng kabataan ngayon. Di rin na mga kabataan, pati matatanda na rin, ay nagiging moderno na. Kaya minsan, paano mo isasabay talaga salita ng Diyos sa kanila? Lalo na kung sila po, sabihin natin, nalulong sa galit. So, kaya mahalaga, objective natin ay hindi ma-reject yung salita ng Diyos, yung katotohanan, doon sa kanilang personal na experience. Kaya ito yung challenge sa bawat isa po sa atin. And proving the system toward absolute. So, ngayon, marami po ay nagre-reject sa salita ng ating Panginoon. Siguro hindi naman po limit sa ating. Marami yung question, nire-reject ang salita ng Panginoon. So, kailangan ng pastor ay may present niya ang gospel na mayroong tinatawag nating biblical foundation at yung paggamit natin biblical evidence. Kaya mahalaga yung pag-aaral ng isang pastor. Sabi, lagi natin narinig, andyan naman ang Holy Spirit. Sabi nga,
tama yung sinabi ni Doc, hindi hayaan natin. Hindi naman natin sinabi na walang magagawa yun. Mayroong magagawa, pero importante din bilang isang mangangaral na tayo mismo ay may kaalaman o kaunawaan. Meron tayong knowledge pagdating po sa ating society ngayon. Ay, sabi ko nga, ay talagang kapag hindi natin ito bibigyan ng present ng gospel ng nandoon yung katotohanan doon sa biblical quotation ng salita ng Panginoon, baka dumating yung pagkakataon na halos wala nang pubansin. Pero salamat sa Panginoon kasi nandiyan yung mga likod ng Diyos na nakakasabay sa modernong society natin ngayon. Kaya importante yung pag-aaral o yung pangangaral niya ay mayroong kaunawaan mismo na galing sa salita ng ating Panginoon. Next, presenting biblical authority in a relativist society. So ito, napakahalaga po ito na ang salita ng Diyos ay magbago ng buhay ng tao. Dahil ang salita ng Panginoon hindi mawawala yan. Tama yung sinabi sa 24:35. Ang heaven and earth ay shall pass away, but my word shall not pass away. So yung salita ng Panginoon ay hindi maglalaho. Nandyan at nandyan because the power of God. Dahil naduluin siya sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang mundo ngayon ay sabihin natin medyo nagbabago siya, pabago siya, pa-high-tech yung pa-high-tech. Kailangang mag-ibabaw, kailangang manaig, kailangan siya ang mag-reflect, kailangan siya ang makita ng mundo ito na mayroong Diyos na kayang magbago ng buhay. At yan ay sa pamamagitan ng mga mangangaral na nagkakaroon ng puso how to present the Word of God biblically with authority. Nandiyan yung mga anak ng Diyos, nandiyan yung mga pastor na talaga namang hindi alintana na iparating ang salita ng Panginoon. Nalala ko po nung parang mga panahon na kapag kami pumupunta sa crusade, nilalangaw yung crusade. Kung ilan ang dumarating. Pero pag may mga nagpalabas ng film showing na yung sinihan, ay ang daming pupunta, lalo pag yung ang ipapalabas ay yung si Sharon Cuneta, yung sikat-sikat doon. Talaga naman yung nanay nagluluto na ng maaga, makapanood lang kahit malayo, lalo dyan sa mga bukid. Nagkakanda talaga ng kanilang flashlight, makarating lang doon sa panonood. Pero bakit pagdating doon sa crusade, walang pagkakapot kasi lang dito panahon. Pero salamat sa Panginoon kasi hindi tayo sumpuko na dalhin i-present ang salita ng Diyos na nadudoon yung kayang magbago ng buhay ng isang tao. Amen? Okay, next. Yan. Okay, nandiyan pa po kayo mga kapatid. Opo, Pastor. Amen po, Pastor. Amen. Kung kayo po ay medyo nauuhaw, ito kayong uminom, kayo po ay inaantok, pwedeng mag-unat-unat ng kamay. Hindi po ba ako mabilis, mga kapatid? Sabihin niyo po ako kung ako mabilis. Kailan po, Pastor? Okay? So, napakaganda po nitong ating pinag-aaralan. Praise God dahil ito yung napapanahon sa ating mundo ngayon. Salamat sa MBS kasi meron tayong ganito. Nalalaman natin yung mga bagay-bagay na dapat natin gawin. So, ako po muna
na po tayo. Yeah. Preaching as persuasion in a changing culture. So, sabi dyan, personalizing message for diverse audience. So, ito po ay napakahalaga yung maibigay natin yung salita ng Panginoon nang hindi na i-compromise yung salita ng ating Diyos. Kagaya po ni Paul, noon siya po ay nangangaral ng salita ng Panginoon, panahon niya, talagang na iparating talaga niya yung kanyang mensahe na nais makarating doon sa mga kanyang pinupuntahan na hindi niya na i-compromise yung salita o yung kanyang pananampalataya. Meron siyang wisdom paano niya maipaparating yung mensahe doon sa audience o doon sa kanyang kausap na andoon yung malinaw na context o nilalaman noong salita ng ating Panginoon sa kanila. No? Kaya si Pablo, talagang napakalaki ng impact ng example sa ating mga kapastoran. Siya ay isang modelo kung papaano siya naging isang visionary pastor na nandoon yung eagerness at yung kanyang pag-deliver ng message ay andun yung katapangan. Kaya sabi niya kay Timothy na ipangalan mo ang salita, magsikap ka sa panahon at sa panahon naman, magtutid ka, manaway ka, mangaral ka na may bukod at tiyaga at pagtuturo. So, ito po ay importante sa bawat isa sa atin. No? Next, practicing apologetic engagement with seekers. No? So, ito, tayo, gumamit si Paul po rito na apologetic na strategy. Mahusay siya pagdating sa ganito. At tayo bilang nakapastor ay ito, meron tayong ganitong mga mood na matuto tayo paano natin i-present yung salita ng Panginoon gamit yung ating apologetic style na dapat ay mawala yung doubt, ma-remove yung mga barrier doon sa pananampalataya nila by using logical and reason preaching. No? So, ito po ay napapanahon ngayon paano tayo mag-present ng gospel, paano natin kunin yung kanilang attention, paano natin kunin yung tinatawag na how to engage, paano natin i-engage yung salita ng Panginoon sa kanila. Kaya si Pablo, gumamit siya ng mga apologetic style kung paano siya makipag-usap nung panahon niya. Ito na pag-aralan natin to sa apologetic na lesson po natin kay Pastor Joe. No? Ako natuwa dahil mismo ako po ay natuto. Kaya nga nung ako'y nagkaroon kay Pastor Joe, dahil at siya sa mga pastor, yung apologetic lesson o module, kasi ginagamit ito ng mga kapastoran may parating mas kasi talaga yung gospel is andun yung boldness, andun yung kalinawan. At ito po ay isa para yung barrier sa mga pananampalataya ng tao ngayon ay hindi makapit natin sa kanila. Providing relevance without compromising doctrine. Okay. Mahalaga to na ang isang mangangaral ay makakunet. Kunet niya yung katotohanan dito sa ating modernong mundo ng walang pagdududa, na hindi mayuyurakan yung mabuting balita ng Panginoon. Sinasabi nga natin ay yung katotohanan
ay dapat makarating, marinig yung truth at kailangan hindi ito ma-replace o hindi po ito mabaliwala. Kaya mahalaga yung tayo mismo na mga mangangaral ay natutuon yung alam natin kung ano yung ating pinaniniwalaan bilang isang mangangaral. Kagaya nga po noong pinag-aralan natin kagabi sa Trinity, no, na-share ko po ito doon na ngayon merong simbahan na ako ay mismong naka-encounter sa kanila na si Jesus ay Messiah lang, hindi siya Savior lang siya, hindi siya God para sa akin. Pero kung tinarinig ko, mismong sinabi sa akin, siya, pastor siya, kumbaga matagal na rin nagpapastor. Pero before yon hindi naman ganun yung kanyang teaching. At sabi ko sa kanya, pastor, ano man ang mangyari, hindi ko pa rin i-give up ang aking paniniwala. Kasi ito yung tunay na katotohanan na si Jesus ay Diyos. Kaya nung kami nagtapos, sabi niya si Jesus, okay, kung yun ang iyong doctrine, kung yun ang iyong paniniwala, ay nasa sayo. Kasi ito yung alam kong truth. Kaya dapat, sabi ko, dapat talaga yung mga lingkod ng ating Panginoon ay anduin yung kanyang masusing pag-aaral, yung alam talaga sa salita ng Panginoon ay papaliwanag niya, ay nauunawaan niya na hindi niya pwedeng i-compromise yung kanyang paniniwala pagdating doon sa salita. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay kaalamang makalangit.